Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa panlasa ng habagat sa bansa. Iginiit ng NDRRMC na hindi sila nagkulang sa pagbibigay ng babala sa mga mamamayan tuwing sasapit ang kalamidad. Ang buong ulat iatid sa atin ng aming kasamang si Waywaya Macalma. Live po na mag-uulat mula sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo. Waywaya, magandang hapon sa iyo. Kirby, hindi pa rin ititigil ang search and rescue operations ng mga otoridad sa paghahanap ng mga biktima ng landslide dyan sa Zambales dahil may 5 katao pa rin ang hinahanap ng rescue team sa naturang probinsya. Ayon sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 27 ang nasawi. Ito'y dahil sa habagat. Nakapagtala naman ng 3 flash flood sa mga probinsya ng Bataan at Zambales, habang 8 landslide ang naitala ng ahensya, 5 rito sa Cavite at Batangas na kung saan walang naitalang casualties. Habang 3 landslide naman ang naitala sa Zambales na pinaniniwalaang marami ang natabunan sa guho. Tumaas naman ang bilang ng mga apektadong umaabot sa 33,976 o 150,914 na individual mula sa Region 3, 4A at National Capital Region. Ngunit ayon sa DSWD, posibleng bumaba na ang bilang na ito sa mga susunod na oras dahil humupa na ang baha sa ilang probinsya gaya ng sa Olongapo at Bataan. Pero umaabot pa rin sa 39 na lugar ang lubog sa baha mula sa Region 3 at Region 4A. Partikular na ang Laguna na kung saan sa probinsyang ito ay mabagal talaga humupa ang baha. Pumalo naman sa higit 23 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura lamang na kung saan sa Castillejos at San Antonio, Zambales lamang ang nakakapag-assess pa lamang. Hanggang sa ngayon ay patuloy ang pamimigay ng mga relief goods sa mga kawani ng DSWD at lokal na pamahalaan. Ayon kay Brigadier General Romeo Fajardo, ang Civil Defense Deputy Administrator ng NDRRMC, noon pa man ay nagbigay na ang kanilang ahensya sa lokal na pamahalaan ng mga hakbang para maiwasan nga ang iba't ibang sakuna. Narito ang paliwanag ni Brigadier General Romeo Fajardo, ang Deputy Administrator ng NDRRMC. So, bagamat meron tayong mga casualty, ay mababa naman ito. Itong sa Zambales, hindi masyadong bigla yun. So, hindi nila masyadong naisip na mangyayari yun. Although merong hazard mapping na tayo na sinasabi na delikado yung lugar na yun. Maraming mapa ngayon. Yung hazard maps natin na kumpleto na yung maraming hazards. About 7 hazards in areas na in the 28 provinces that where the 18 major river basins of the Philippines lie. Kompleto na yung mapa. At alam naman natin kung saan na yung hazards talaga. So, ito ngayon yung pinagtutuunan ng mga local disaster risk reduction and management councils sa paggawa nila ng plano kung paano matutugunan. Ayan, sa screen yung example. Kung paano matutugunan yung mga hazards. Kasi may meteorological, may hydrological, may bagyo, may baha, may lindol, may storm surge, may landslide. Kompleto tayo ng mapa Nandiyan naman lahat sinasabi. Nasa sa kung paano natin gagamitin tong impormasyon na ito para maiwasan yung casualty natin. Dagdag pa ni Lenny Alegre, ang OCD NDRRMS, umaabot sa 28 probinsya ang nasa high risk na natukoy ng Mines and Geosciences Bureau na kung saan naibigay na ng ahensya sa lokal na pamahalaan ang hazard mapping at ito ay responsibilidad na ng lokal na pamahalaan para ipaalam sa kanilang nasasakupan. Kirby, yan ang pinaka-latest na ulat mula nga sa habagat na naganap nga dito sa mga nakalipas na araw. At yan ang latest update natin mula rito, Campo Aguinaldo. Kirby. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Macalma. Nag-uulat po yan ng live mula po dyan sa Campo Aguinaldo.